Di ko nasasabihin kung ilang taon ako na na-recruit ng naglilibot na naghahanap daw ng employee na kahit ang edad ay kulang pa. Sumama ako sa kanya kasi gusto ko makatulong sa mga magulang ko. Bumabiyahe pa lang kami ay may mga katawagan na siya. Sabi niya pa, parang jackpot daw yung kausap niya, kaya dapat mahal ang ibigay. Tinanong ako, sabi niya, ikaw ba ay di pa nasusubukan? Na ano pong subok? Tanong ko. Walang pumapasok sa isip ko na green kasi iniisip ko anong relate doon sa trabaho ko na inulit niya. Kung hindi ka pa nagaganon, sumenyas yung may kamay ng recruiter ko. Hala, hindi po. Sagot ko sa kanya na may kasamang kaba, takot, at may panginginig. Bakit niyo naman po tinatanong? Mabuti naman para malaki ang tip sa akin ni boss. Bakit po? Anong trabaho ko talaga doon sa Maynila? Tanong ko sa kanya. Ang sagot niya ay, sa una ay maninibago ka talaga dahil sa una mo ay masakit yan, pero pag paulit-ulit na yan, ay siguradong magugustuhan mo at magkakaroon ka ng malaking pera. Dahil hindi lahat ng bigay sa'yo ay iuubos mo kay bossing. Pero tiyak, pagdating natin, si boss ang una niyan, kaya wag kang patanggi-tanggi ha sa boss natin na yun. Ngayon, luminaw na sa akin na ipapalit niya ako ng tumataginting na datungs. At yun na ang magiging trabaho ko. Malapit na kami noon nang ipagtapat niya sa akin yun. Ilang hakbang bago ang bahay ni boss. Hindi na ako makaatras dahil nandoon na kami. Iniisip ko na lang na magkakapera ako at makakapagpadala ako sa amin. At pagpasok pa lang namin, iniharap niya ako kay boss. Sabi niya, Boss, eto na, ayan na, kita mo naman. Wala pang mountain at higit na higit pa ang mga kalamnan niya. Ano boss, tip agad para naman sulit ang biyahe ko. At may inabot ngang sobre na makapal sa kanya. At ito pa ang mga sumunod na pangyayari sa akin. Sa mga oras na yon, tinanong niya ako, ano bang pangalan mo? At saan ka nahablot ni Laila? Ba't parang may sipon ka pa? Ako po si Janina. Sa Quezon pa ako, boss. Ngayon, andito ka na, alam mo naman na siguro ang gagawin dahil sinabi na sa'yo ni Laila. Nakikita mo yan? At inikot niya ako sa mga rooms na puno ng mga babae na may kakaibang mga suot. Marami sila at bagsak na bagsak ang mga katawan nila. Mayroon pang sumisigaw. Wow, boss, ang swerte niyo ngayon. Siguradong sisigaw pa yan ng ouchie. Kaya kinakabahan tuloy ako habang naglalakad kami ni boss. O ayan, sasama ka dyan sa kanila sa katagalan. Pero dito ka muna sa akin ng 1 week. Sumagot na lang ako ng sige po at pumasok na nga kami sa room ng boss. Napakaganda at anggara ng room na iyon na para bang ayaw ko nang umalis doon. At pinapunta niya ako sa CR para maligo. Sumunod naman ako at naligo ng mabilis. Di ko rin maitatago na punong-puno rin talaga ako ng kalabagan dahil kasagsagan ko ito ng curiosity. Habang nagwa-washing machine ako sa CR ay talagang napapaisip ako ng marami. Ano kayang pakiramdam? Hanggang sa natapos na akong maligo. Ayaw ko na po, tama na. Iyan ang banggit ko sa kanya. Akala ko mag-enjoy ako, iba pala ang una. Bawat galaw niya ay napapasigaw ako ng tama na. Pero di siya tumitigil. Naisip ko na lang ito siguro ang sinasabi ni Laila. Feeling ko napunit na papel, pero natapos namin yon. Pagkatapos mismo ay mangiyak-ngiyak talaga ako kaya napatakbo ako sa CR para ilabas ang pakiramdam ko. Di ako makapaglakad ng maayos dahil ang sakit talaga. Kinatok niya ako at inabot niya ang sobre. Ito ang panimula mo at pagkatapos mo, mamili ka ng mga damit mo tulad ng sa kanila. Yung mga suot nila, ganun mismo. Alam mo, ang swerte mo nga kasi sila. Yung mga luma lang yan na nakastack dyan sa bodega. Pero sa'yo, mga bago.
Pero alam mo, may plano kasi ako sa'yo. Ikaw ay gagawin kong special offer. Nagbago na ang isip ko. Hindi na 1 week. Dahil dito ka na sa akin hanggat gusto ko. At pag may naghanap ng bago at mura, ikaw ang ibibigay ko, sigurado mahal ang presyo. Yan ang mahabang paliwanag niya sa akin. Parang nagugustuhan ko ang ginagawa niyang pabor na pabor sa akin. At dumating na ang second night namin ang totoo, iba na ang iniisip ko noon. Ang pinaka-iniisip ko, andito na siguro ang yumminess. Dahil pangalawa na ito. Napakagaling ng performance ni boss. Para siyang yung nasa pulang apps na pinapanood ko dati. Tunay nga ang inaasahan, yun na pala ang kakaibang pakiramdam. Tuwang-tuwa ako pagkatapos dahil iba na sa pakiramdam kesa nung una namin. Boss, ayos ba? Yan ang tanong ko sa kanya na para bang close na kami. Ang totoo, nakukuha ko ng loob niya. Second days pa lang ako sa kanya. Pero di pala araw-araw masaya. Dahil may tumawag sa kanya at ako ang ibinigay niya parang gawin ang deal nila. O Janina, ito may client ha. Ayusin mo. Malaki ang tip nito. At alam mo na dahil puti ang kulay, meral ko ang karga nito. Ano, kaya ba? Iyan ang tanong niya. Tumango naman ako. Pero may pahabol siya, sabi niya. Ako ayaw ko sana. Kaya lang paano na ang negosyo ko? At nakita ko na may puso pa pala siyang tinatago. Kaya lang, naging greedy na siya sa kikitain niyang pera. At pinapunta na nga ako kung saang address ako kikitain ng puting lalaki. Kinato ko ang mga room ng isang mumurahing parentahan at tama nga ako ng pinuntahan. Pagpasok ko, sabi niya, I like, so nice, let's do it. At ayon, ginawa ko na ang trabaho ko nang binuksan ko, napaatras ako, nakakagulat. Sir, I'm not sure if I can. Tama, di ko talaga alam sa sarili ko kung kaya ko ang ganun. At ang sagot niya lang, go, that is your obligation. Kaya ginawa ko na lang. Kung naranasan ko yung sumigaw kay boss, sa kanya naman ay iyak talaga ako. Kahit nasa kalahati pa lang. Naawa siya kaya pina-ice candy niya na lang ako at doon naman siya nakatapos. Binigay niya na ang payment niya at pinalabas ako na para bang disappointed sa performance ko. Wala naman talaga akong magagawa. Ayaw ko pa namang mawasak ang... Kaya pagbalik ko kay boss, kinuwento ko sa kanya na umabot lang sa kalagitnaan. Natawa na lang siya sa sinabi ko. At ang tanong niya, buti at nagbayad. Sabi ko naman, oo naman boss. Iba na lang, ginawa ko ice candy na lang at nakatapos siya. Nag-usap nga kami na para bang may malalim na koneksyon sa isa't isa. Meron ulit tayo bukas. Ayusin mo ha. Ito, kilalang negosyante yan. Mag-ayos ka at magpabango ha. Para mas malaking kitain natin. Natuwa naman ako dahil Pilipino na ang mamimit ko. Nagkita kami sa sikat na unit at pag dinescribe ko ang itsura niya, masusulaso ka. Ibang klase, mayaman pero napabayaan nga naman sa kusina. Paano siya gagamit ng puwersa? Nako, ako ang pagtatrabahuhin nito. Yan agad ang naisip ko nang makaharap ko siya. Iba naman ang estilo niya. Inabot niya agad ang $5,000. Kumislap ang mata ko, pero sabi niya pagkatapos na ang tip ko kaya kay bossing daw yun. Grabe, natuwa talaga ako kaya simula pa lang ay ginalingan ko na talaga. Walang halong pa-kemi-kemi. Ginawa ko ang best ko kaya nga ginawa ko yun dahil ang usapan ay datong. Yun lang naman para naman makaahon na ako sa ganong trabaho. Natapos kami at napagod talaga siya. As in sobrang pagod. Kaya nga alam ko satisfied siya. At ang tip ay kapantay ng binigay kay bossing. Sobrang tuwa ko na pauwi kay boss. Boss, ito na oh. Malaki rin yung tip. Bakit? Magkano rin sa'yo? Pagtatakang tanong niya. 5 rin, boss. Ayos ka, Janina. Bawasan mo yan, ibigay mo sa akin ang kalahati. Yung pera mo. Doon na kami hindi nagkasundo ni boss. Kasi,
Siya laging libre sa akin at ang gusto araw-araw. Parang lugi ako sa kanya. Di ko alam, gusto kong makatakas sa kanya kasi may ipon na naman ako at malakas na ang loob kong rumakit mag-isa. One time, napagdesisyonan ko na talaga na umalis at mapag-isa. Umalis ako at nangupahan sa isang lugar kung saan maraming mayayaman. Marami nga akong na-encounter na gusto nila at madatong talaga. At wala na akong kahati dahil sa sariling racket ko na ito. Di umangat ang buhay ko sa boss ko dati dahil gusto niya lamang talaga siya. Pero kung pag-uusapan naman ang pagtrato niya sa akin ay ayos naman. Kaya lang, huwag na lang sa usapang pera. Di ko sinayang ang mga bayad nila. Nagpundar ako ng nagpundar. Nakamit ko na maiahon ang pamilya ko sa hirap. Pero di pa rin ako masaya dahil sa trabaho ko. Araw-araw nakikipaglaban, iba-ibang gusto ang mga nakakasama ko. Merong gustong may tali, meron namang gustong bugbugin muna ako. Meron naman may mga gamit ng kung ano-anong mga rechargeable. At yun ang pinang-aano nila sa akin. Pero inside of 10 years, na until now, andito pa rin ako sa trabaho ko. Na parang nakasanayan ko na at 25 years old na ako ngayon, na hanggang ngayon malabo pa rin ang pinasok kong trabaho.